Breaking news, ang European Union ay maglulunsad ng naval mission sa Red Sea. Ito ay bilang tulong sa ginawang koalisyon ng United States of America na tinatawag na Operation Prosperity Guardian, na ang layunin ay ma-maintain ang freedom of navigation and international law at upang pahintuin ang Houthi na suportado ng Iran sa pang-aatake sa mga barko palabas at papasok ng Red Sea. Dahil sa nakakaabala ito sa pandaigdigang negosyo, kanilang hina-hijack, binobomba ang mga barko na may kinalaman sa Israel. At kahit na mga barkong walang kinalaman sa Israel ay tinitira na rin ng grupong Houthi. Ang ginagawa ng Houthi sa Red Sea ay nakakaapekto sa mga presyo ng bilihin sa buong mundo. Dahil sa daang-daang barko na dumadaan sa Red Sea, halos lahat dito ay nagkakarga ng crude oil. At kapag ang crude oil kasi ang nagtaas ng presyo, halos lahat ng produkto ay magmamahalan tulad ng kuryente at kahit na mga pagkain na ginagamitan ng mga makina na siya namang ginagamitan ng crude oil. Maging ang mga pamasahe ay magtataas din. Iilan lamang ito sa mga bagay na ating nabanggit na maaapektuhan dahil sa ginagawa ng Houthis sa Red Sea. Kaya nagsagawa ng maraming paraan ang maraming mga bansa upang mapahinto ang Houthis sa kanilang pang-aatake at pang-hijack ng barko sa Red Sea. Mahigit 20 bansa ang kasapi sa koalisyon na binuo ng United States of America. Nag-deploy na rin ng maraming warships ang India upang pahintuin ang Houthi, maging ang Pakistan, maging Sri Lanka, maging Singapore, UK at marami pang iba. At nito lang nagdaang araw, nag-anunsyo ang EU o European Union na sila ay magsasagawa ng naval mission sa Red Sea bilang tugon sa ginagawa ng Houthis. Ang EU o European Union is an economic and political union at binubuo ito ng 27 bansa. Ang mga bansang kaanib dito ay Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain at Sweden. Masigla ang kalakalan ng mga bansang ito dahil sila ay nag-ooperate kahit na sa internal at kahit na single market at nag-aalaw ito sa free movement ng kanilang goods. Ang Netherlands at Italy na kasapi ng EU ay sumapi din sa koalisyon na binuo ng United States of America at ito nga ang Operation Prosperity Guardians. At dahil nga naaabala ang ibang mga bansa na kasapi ng EU, nagdesisyon na ang buong EU na gumawa ng misyon sa Red Sea. Ikinatuwa naman ng United States of America ang plano ng EU sa kanilang misyon sa Red Sea. Ang Red Sea kasi ay isa sa mga pinakaimportanting daanan mula sa Europe papuntang Asia at ganun din mula Asia papuntang Europe. Kaya kapag ginagambala ang Red Sea ay apektado rin ang negosyo ng ibang mga bansa na kinakailangan ang Red Sea. Ito kasi ang shortcut at pinakamalapit na daanan nito. At kapag iniwasan ng mga negosyante ang Red Sea ay maaantala o madedelay ang kanilang travel of goods. Kaya dagdag budget ito. Mula noong November 2023 hanggang sa panahong kasalukuyan 2024, almost 100 attacks na ang ginawa ng Houthi sa Red Sea. Mga barko na tanging negosyo lamang ang kanilang pakay ay sinasali na sa pag-atake ng Houthi. Sa kaliwat kanang babala ng United States of America at UK sa Houthis ay patuloy pa rin ang militanteng grupo na ito sa kanilang paghahasik ng lagim sa Red Sea. May pagkakataon pa nga na talagang sinalakay na ng United States of America at UK ang mga lugar na kontrolado ng Houthi sa Yemen. Pinasabog ng US ang mga military facilities ng Houthis maging ang kanilang radar system.
At kahit na ang kanilang imbakan ng mga armas ay pinasabog na rin ng UK, subalit hanggang ngayon ay meron pa rin ginagawang pag-atake ang Houthis sa mga barkong dumadaan sa Red Sea. 2 beses na gumawa ng malalaking pag-atake ang US at UK sa mga lugar na sinasakop ng Houthis. Naniniwala naman ang US at UK na medyo napilaya na ang grupong ito. Ayon sa US Command, umaabot na sa 30% ang kanilang nasira sa kampo ng Houthis. Ibig sabihin, malaki-laki na, malapit nang maging 50%. May mga balita na nagugutom na ang Houthis dahil maraming mga bansa na ang nagputol na kanilang suporta sa naturang lugar. Ipinaliwanag naman ng EU kung bakit sila magsasagawa ng misyon sa Red Sea. Meron silang tinatawag na salitang shield. Ayon sa EU, ang ibig sabihin nito ay shield lamang at hindi daw sila gagawa ng any military strike kundi mag-ooperate lamang sa Red Sea. Ayon sa kanila, ang kanilang layunin lang daw ay proteksyonan ang mga barko na dadaan sa Red Sea. Pangalawa ay magsasagawa sila ng intercepting sa lahat ng attack na mula sa Houthis papunta sa mga barko na dadaan sa Red Sea. Duda ang karamihan dito. Ayon sa kanila, kung sakaling ang mga barko mismo ng EU ang atakihin ng Houthis, imposible daw na hindi gaganti ang mga bansa na sakop ng EU. Paraan lang daw ito upang makapasok sa Red Sea. Dagdag pa ng EU, and I quote, "Not participating in any kind of action against the Houthis. Only blocking the attack of the Houthis." Ito ang sabi ni Borrell. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo na hanggang proteksyon lang ang gagawin ng EU sa Red Sea sapagkat magpapadala ng mga warships ang EU na punong-puno ng armas pangdagat? Kung sakaling maalanganin ang mga bansang sakop ng EU dahil sa pag-atake ng Houthis, maniniwala ka ba na hindi kikibo ang mga bansang ito? Kaya marami ang duda rito at marami pa nga ang sumaya. Ayon sa kanila, mas mabuti yan para mapulbos na ang mga militanteng grupong ito. Ayon sa meeting ng EU, 3 mga bansa ang maglilid sa misyon na ito. Ang mga bansang ito ay France, ang Greece at ang Italy. Hindi naman nagdalawang isip ang Greek Defense Minister na si Nikos Dandias at agad na tinanggap ang offer na ito. At katunayan, inoffer pa ni Nikos Dandias ang Larissa Headquarters upang maging headquarters ng misyon ng EU sa Red Sea. Ayon kay Nikos Dandias ay handa na raw siya rito. Gaano nga ba kaimportante at kalaki ang Larissa Headquarters? Ang lugar na ito ay naging headquarters din ng NATO at ng Hellenic Air Force. Kaya madali itong tinanggap ng Defense Minister ng Greek sapagkat sanay na sila sa gawaing ito. Ayon sa report ng AP, inamin ng EU na matagal na raw sana nila itong dapat gawin dahil naaantala na ang kanilang negosyo at pataas na rin daw ang kanilang nagagastos. Kaya ayon sa EU, we have the right to protect our business. Nakakaapekto raw ito sa mga presyo at ang inflation. Kaya natural lang daw na gagawa sila ng ganitong hakbang upang pigilan ang Houthis.